Maski na ako pag lumalapit, dapat, hindi ako pwede basta lumapit ng hindi ako magpapaalam. Okay. Alam mo yon? Imagine mo, nandun na ako Kasi yun ang protocol. Oo. Hindi ako pwede basta lumapit ng hindi ako magpapaalam. Okay. Or kanya, bago ako lumapit, parang titingin muna ako sa Pangulo kung pwede ako lumapit. Diba? Bakit? Presidente yun eh. Diba? Lalo-lalo na. May threat ang buhay niyan. May nag-threat. May assassin na may kakilala. Paano? Diba dapat lalong protektahan ng Pangulo? So yun lang yung sa atin. Okay. Yung threat na sinasabi mo, yun yung threat ni Vice President Sara Duterte na dati ipapatay. Diba tinutukoy mo? Isa yun. Okay. Diba? Okay. Saka ang presidente talaga dapat sinisecure. Okay. Diba? For me. Sa akin lang. Di pero sabi parang may violation pa siyang kung hindi itong una. So meron pang ibang insidente na may violation din yung Eden Yusek. Yun ang hindi ko na alam. Ito lang nakita ko sa video eh. Hindi ko kasi talaga alam yung sitwasyon niya. Bakit ganun? Yusek, sorry I will have to say this. Bakit ganun? Parang hinihiwalay mo yung sarili mo dun sa kay Secretary Ruiz. Hindi ba under ka kay Secretary Ruiz? Isang opisina kayo? May separate kasi ako na hindi siya office na separate as in. Pero yung mga pagdidesisyon kasi ng PCO ni Secretary J, hindi kasi ako kasama dun. Sa pagpupulong nila about anything, sa pagmamanage, di ako kasama sa kanya. Pero under ka kay Secretary J? Under ako, yes. Pero yung kung paano magde-decide, kung sino yung magkukumpas dito, kung sino yung, anong ididesisyon nila, hindi ako kasama sa mga pagpupulong nila. Kaya nga nakakatawa to mga di ko alam kung kanino mga supporter to para gumawa lang ng kwento, di ba? Na ako yung nag-push. Hindi ko alam yung mga decision ng PCO eh. So hindi ka kasali? Hindi ako kasali sa mga usapan nila. Okay. Ba't hindi ka kasali? Kasi Yusek ka naman. Hindi yun yung parte ng mandato ko eh. Okay. So ikaw, hiwalay talaga yung, hindi ka kasama ni J. Ruiz dyan, no? Hiwalay yung appointment mo. But do you also report to Secretary J. Ruiz o sa iba ka nagre-report? Sa ako more on the SOCMED kami. Sa media lang talaga kami. Hindi, iba yung minamanage ni Sec J eh. So kanino po kayo nagre-report? Hindi ako sa kanya nagre-report. Basta nakita niya na lang yung trabaho namin. Messaging kami. Okay, may grupo siya pang messaging. Yan May grupo siyang pang messaging, so doon lang kami. Pero diretso kay Sec J, hindi naman ako nagre-report sa kanya. So nakikita niya lang yung namin. Sinong boss mo? Sinong pinaka-secretary mo kung hindi ka nagre-report kay J? Presidente. Ayun. So si Yusek Claire, direkta siya sa presidente, hindi siya sa secretary. Mag-report. Ganun pala yung setup ninyo. Kaya siguro maraming nagtataka na hindi boss niyan si J, kasali yan sa decision making si Castro. Hindi siya kasali, hiwalay siya. Buti nalinaw mo yan. Hindi talaga. So, kung ano yung ginagawa nila sa pagmamanage and everything, wala akong kamay doon. Pati yung mga balasahan doon, may mga bagong tawan doon, wala kang kinalaman doon. Wala talaga. So, di ba nakakataka, ang dami-daming gumagawa ng theory na ako daw hatak ni Sec J. Hindi ako hatak ni Sec J. Actually, sabay nga kami nag-oath-taking kasi doon lang kami nagkakilala eh. February lang kami nagkakilala ni Sec J. Okay. So, hindi niya ako hatak. Hindi niya ako kinuha. Ayan, para lang malinaw. At least nalinaw po natin na ganun pala yung setup nila dun sa Malacanang. By the way, ilang araw na lang yung SONA ng presidente. May pwede ka bang sabihin sa ating mga kababayan gaano ba kahaba yung SONA ng presidente? Ano yung i-highlight ng presidente? Ano ba may pagbabago ba this is the pangilan na ba? Fourth? 2022, 23, 24, fourth SONA ng presidente. Actually, ganito hindi pa ako, kaya nga may nagtatanong sa akin dyan, sabi ko wala pa akong detalye. Mag-i-start pa lang siguro kami by next week. Ako syempre iba yung grupo na talaga nag-prepare dyan. Pero ako baka i-prepare ako by next week pa. So, wala pa akong masabi. So, pag meron na, at nag-start na kami, kumbaga, parang baka try namin gumawa ng series. Oo. Before